Okay, isang mapagpalang araw uli sa ating lahat mga kapatid. Ito po muli ang Kohelet Ministry na maghahayag uli sa atin ng salita ng Diyos. So patuloy po nating pag-aralan ang banal na kasulatan. At nasa episode 71 na po tayo mga kapatid at meron po tayong topic. Ang topic po natin is about heaven or yung langit. So last meeting, pinag-usapan po natin ang langit na inintroduce ng Panginoon at kung papaano sinabi ng Panginoon na siya lamang yung daan, siya lamang yung katotohanan, siya lamang ang buhay, at walang makakarating sa Ama na hindi sa pamamagitan niya. So, dito ini-introduce ng ating Panginoon na siyang bumaba mula sa langit, ang langit na tirahan ng Diyos o tirahan ng Ama. Kaya nga doon sa chapter 14 verse 2 ng sabi ron ay paghahanda ko kayo ng matitirahan sapagkat sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Sabing gano'n at yung silid na yon, ito sabi niya, kapag naipaghanda ko na kayo, babalik ako upang isama ko kayo ron. Kaya maliwanag dito sa atin, ang nag-i-introduce po ng heaven o ng bahay ng kanyang ama ay walang iba kundi ang anak na nagparito sa lupa at nakita natin sa 14:6 ay siya yung daan. Kung gusto nating makarating sa lugar na ito, marami na tayong pinag-aralan na way ng Panginoon para tayo ay makarating sa buhay na walang hanggan. Yun ang dapat nating lakaran. So marami tayong nakikita, marami tayong naririnig kapag pumunta tayo sa isang namatayan, 'pag namatay ng isang tao para bang automatic sa heaven sila. So, hindi po gano'n ang pagpunta sa heaven. Kasi ang heaven ay isang banal na lungsod o isang banal na lugar na tirahan ng Diyos. Kaya nga kung tayo'y makikipanirahan doon sa bahay ng kanyang Ama, so siguro tingnan din natin kung ano ba yung nais ng Diyos sa mga titira sa kanyang kaharian. So, nalaman natin na ang Panginoon lamang yung nagtuturo ng katotohanan. Kaya sabi ng Panginoon, "Ako ang katotohanan." Siya nagtuturo ng katotohanan tungkol sa langit, papaano makarating sa langit, at higit sa lahat, ano ba yung gagawin natin sa langit. Alam natin ang lahat na nasa harap ng trono ay nagpupuri araw-gabi. So, nakita din natin yun sa banal na kasulatan. Kaya nga dito sa ating pagpapatuloy ay muli nating pag-aralan ang kabanalan ng langit. Kaya nga sa atin, ang intensyon ng bawat isa, lalo higit kung bakit tayo nagpapakabuti, bakit tayo sumasama sa isang group o sumasama tayo sa isang religion or bakit tayo nagdadasal, bakit tayo halos ayaw gumawa ng masama kasi merong isang lugar na gusto mong puntahan. Ito nga yung langit na tinatawag. Ang heaven ay isang lugar ng mga o destinasyon ito ng mga believers. So makikita rin natin sa banal na kasulatan pag pinag-aralan din natin yung mga nanampalataya, mga ginamit ng Diyos na nakasumpong din ng kapahingahan, kapiling ng Diyos. So makikita rin natin lahat dito sa banal na kasulatan. Kaya mag-aral po tayo mga kapatid para hindi po tayo nagiging inosente o walang alam pagdating sa tungkol sa langit. So, ngayong topic natin ngayon tungkol pa rin sa heaven. So, tingnan natin ano ba yung kondisyon at ano yung kabanalan ng langit at sino ba ang makakapasok doon? Lahat ba ng tao na ay makakapasok sa lugar na yon? So, tingnan natin yung banal na kasulatan. So, ito po yung sinasabi sa Aklat ng Pahayag, chapter 21, verse 26, 27. So, basahin po natin. Ngunit hindi makapapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos.
ang sinumang gumagawa ng kahihiyan at mga kasinungalingan. Yun lamang na may mga pangalang nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng Kordero ang makakapasok sa lungsod. So may kondisyon pala, hindi lahat ng taong namatay papasok sa heaven at hindi lahat ng tao na ah, gustong pumasok doon ay basta-basta makapapasok. So nakita natin may kondisyon. At ang isang nakita nating kondisyon doon, ang sabing hindi makakapasok yung mga bagay na marurumi sa paningin ng Diyos. So nakikita natin ang isang problema ng tao tulad ng pinag-aralan natin yung impyerno. Itinapon doon sa lawa ng apoy ang di nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. So maliwanag din ang tinutugunan din ng verse na ito. Ang sabi, hindi pala makakapasok sa langit ang anumang bagay na marumi. So, ibig sabihin, ang makakapasok lang doon, yung mga naging malinis o mga nilinis ng dugo ng ating Panginoon. At ang isang bagay na nagpaparumi sa atin para hindi makapasok doon, yung ating kasalanan. At ang kasalanan din ang dahilan kung bakit tayo ay nawalay sa Diyos at higit sa lahat, ang kasalanan din ang dahilan kung bakit tayo nagpatuloy sa pagkakasala. May umaalipin sa ating lahat. At ang umaalipin na yan, walang iba kundi ang Diablo. Kaya nga sabi rito, ang lahat ng marumi sa paningin ng Diyos. So, ang tanong natin ngayon, tayo ba ay marumi pa rin sa paningin ng Diyos? So, paano ba napapawi ang karumihan natin? Paano ba tayo nalilinis? So, natatandaan natin, pinag-aralan natin sa baptism na tayong lahat ay nililinis ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng baptism. At yun yung paraan ng Diyos na ibinigay sa tao para i-consider niya sa atin na tayo nagiging malinis sa paningin niya dahil doon sa anak niya na ibinihis natin. Sa Galatians 3:27, maliwanag doon na sinumang nabautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Kaya nga kung si Kristo ay ibinihis natin na isang malinis, ito rin yung nakikita ng Diyos sa atin. At sa paningin ng Diyos, tayong mga tao na nakipag-isa kay Kristo o ibinihis ang ating Panginoon o nagpalinis ng dugo ng Panginoon, tayo kino-consider ng Diyos sa kanyang paningin na tayo ay malinis. Kaya nga ang kung mapapansin natin, ang langit na ito ay destination ng mga taong nagkasala na tinubos at nilinis ng dugo ng ating Panginoon. Kaya nga do'n sa mga hindi pa nagpapalinis ng dugo sa ating Panginoon, hindi pa nagpapalinis, hindi pa napapatawad ang kanilang mga kasalanan, wag po tayong magpasawalang-bahala kasi ang buhay natin hindi natin alam kung bukas ay humihinga pa ba tayo, buhay pa tayo. So mahalaga bago dumating sa point na tayo ay babalik na sa ating Panginoon upang humarap, mahalaga na tayo ay malinis sa harapan niya at ang paglilinis ay available na. Dati wala pong paglilinis maliban sa pagwiwisik ng dugo ng mga hayop. Pero nung dumating ang Panginoon, ang buong sangkatauhan ay nagkaroon ng pag-asa doon sa kalinisang hinahanap ng Diyos sa atin. Kaya nga yung mga taong nanampalataya, naniwala doon sa ginawa ng Panginoon sa cross. So ito po yung nagtatamo ng kalinisan. At ang tingin ng Diyos sa atin ngayon, hindi na isang makasalanan, kundi isang malinis dahil sa kanyang anak na sinampalatayaan na natin at nakaisa natin. Kaya nga kung ibinibihis natin si Kristo, ang Diyos ay nakatingin sa atin at ang nakikita sa atin ay yung kanyang anak. At tayo man bilang mga mananampalataya, namumuhay din tayo katulad nung kanyang anak. Kaya nga isang kondisyon pala ng Panginoon, ng Diyos o ng may-ari ng langit o ng kanyang tirahan na tayo ay hindi dapat marumi sa paningin niya upang tayo ay makapasok doon. Kaya maliwanag nga sabi, ngunit hindi makapapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. So, yun yung isang nakita natin dito. At ang isang category ng ano, ng isang
marumi, ang sabi rito, ang sino mang gumagawa ng kahihiyan at ang mga sinungaling. So, ano ba yung bagay na nakakahiya? Ano ba yung gumagawa ng kahihiyan? So, alam natin kapag gumawa tayo ng kasalanan, hindi lamang ikaw yung napapahamak, hindi lamang ikaw yung nahihiya, kundi yung iyong sambahayan din. So, halimbawa, ang padre de pamilya gumawa ng kahihiyan, so para bang damay yung pamilya, para bang ikikwento, "Oh, yung anak nito, si ganito, ay, ano rin niya kasi ang tatay niya ganyan." So, merong mga gano'ng sitwasyon sa atin. Kaya nga sa atin, alam natin kung ano yung bagay na nakakahiya. Ito yung mga kasalanang ginagawa natin. Kaya nga kung tayo ay, nahihiya sa mga tao, mas lalo higit na nahihiya tayo dapat sa Diyos kapag gumagawa tayo ng kasalanan. Kasi walang epekto sa tao yung ginagawa mo. Kasi ang ginagawa mo katulad din ng ginagawa nila. Kaya nga kung sa Diyos tayo mahihiya, malulutang talaga yung ginagawa nating hindi nakalulugod sa ating Panginoon. Para bang kitang-kita kasi nga, pinakikilala ng Diyos kasi na siya'y banal. Kaya nga kung gusto nating makapasok sa kanyang lugar, nire-require din tayo ng Panginoon na mamuhay na may kabanalan, instead na mamuhay na may kahihiyan. So, minsan hindi natin naiisip 'yon kasi hindi natin alam yung mga bagay na 'yon at ang mga sinungaling. So, malaking factor yung magsalita ka ng truth, malaking bagay. So, nakasalalay din pala sa pagpasok natin sa kabilang buhay o sa heaven kung tayo ay nagsasabi ng totoo, lalo higit sa Diyos. Kaya nga kung tayo ay nagsasalita ng saganang sa Diyos, dapat alam natin na tayo nagsasalita ng katotohanan. Kasi marami pong nagsasabing mahal nila ang Diyos, ngunit hindi naman sila sumusunod sa Diyos. So maliwanag ang sinabi ng Panginoon sa John 14:15, kung mahal mo ko, susundin mo yung aking mga utos. So kapag hindi natin sinunod ang utos ng Panginoon, wag mo nang sabihing mahal mo ang Diyos kasi ang isang palatandaan na ikaw ay nagsisinungaling yung nagsasalita ka ng hindi natin ginagawa. Kaya nga po tayo, kung tayo ay, nagsasabing mahal natin ang Diyos, ang question then, ano yung mga bagay na ginagawa mo na iniuutos ng Diyos? Kaya nga 'pag hindi natin nagawa yon, lumalabas na tayo ay sinungaling. Kaya nga mahirap, ang kalalagayan ng mga taong sinungaling at mapapansin natin kasama rin siya sa itatapon sa lawa ng apoy na naglalagablab na apoy at asupre. So, kasama ang sinungaling kaya nga sa atin magpakatotoo tayo. Kung tayo ay tinawag ng Panginoon, tayo ay naging mananampalataya na mamuhay tayo tulad ng isang mananampalataya. Yung ang intention natin lagi ay mag-glorify ang ating Panginoon at makasunod sa Kanyang mga palatuntunan. So, lahat tayong mga Kristiyano pinagkalooban tayo ng Diyos ng kapangyarihang sumunod dahil sa Espiritu Santo ang pinagkaloob niya sa atin. Kaya kung tayo ay hindi makakasunod at hindi tayo susunod mismo, so lumalabas na tayo ay sinungaling. So, merong kategorya, merong dahilan pala kung bakit hindi tayo makakapasok sa lungsod. Kung namumuhay tayo ng may karumihan at ang karamihan na yon, sinabi rito, kung tayo ay namumuhay sa kahalayan o kahihiyan at lalo higit namumuhay tayo sa kasinungalingan. So, yun pala yung marumi sa paningin ng Diyos at yung kasalanan, under ng kasalanan lahat, yung gumagawa ng kahihiyan at kasinungalingan. Sabi nga doon sa John chapter 8:44, ang diablo ang inyong ama. Kung ano yung gusto niya, yun ang inyong ginagawa. At mapapansin natin, ang sabi, ang diablo rin ay siyang ama ng kasinungalingan. Kaya nga kung tayo ay nagsisinungaling, ang nagiging magulang natin ayon sa paningin ng Diyos, walang iba kundi ang diablo. Kaya nga sa atin, magpakatotoo tayo bilang isang Kristiyano. Kapag naging Kristiyano ka kasi, tinanggap mo ang Panginoon 100% sa iyong buhay.
at ikaw din 100% sumurrender ka sa Kanya. Ginawa mo siyang Panginoon para bang nagpasakop ka na sa Kanya. Ang pagiging Panginoon ng ating Panginoong Hesus ay katulad ng Panginoon natin dito sa lupa na boss natin. Kapag tayo pumirma ng kontrata sa boss natin, ano man ang ipagawa sa'yo ng iyong amo dito sa lupa, ayon sa iyong, trabaho, ayon sa iyong pinirmahan, so 100% na susunod ka doon sa amo mo dito sa lupa. Kaya nga maliwanag sa atin kung tayo ay tumanggap sa Panginoon at kung tayo ay, ginawa natin siyang Panginoon ng buhay natin, 100% sinurrender din natin ang ating buhay sa Kanya upang tayo ay maging malinis, upang tayo ay mapatawad sa kasalanan at sa gayon ang pananatili natin sa Panginoon o namubuhay ayon sa kalinisan ay nakikita una sa lahat ng Diyos na ating pinaniniwalaan. Kaya nga mga kapatid, tayo ay, mag-isip ng mabuti. Tayo ba ay marumi pa sa paningin ng Diyos hanggang ngayon o hindi na? At kung tayo hindi na, so magalak po tayo kasi nga ang promise ng Panginoon para sa banal na lungsod na 'yan, ang sabi, yung mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng kordero. So, nung sabihin kung tayo po ay naging malinis na ayon sa paningin ng Diyos, mamuhay na tayo ng ayon sa, palatuntunan ng ating Panginoon kasi ginawa natin siyang Panginoon ng buhay natin. Siya ngayon nagde-direct ng buhay natin. Kaya nga kung tayo ay under na ng kanyang, lordship o ng kanyang, pagiging Panginoon natin at tayo kanyang mga alagad, so magalak kayo dahil ang pangalan niyo ay nakasulat sa aklat ng buhay. So sa unang pagkakataon ng buhay natin nung tayo nanampalataya, we are so excited na makasunod sa Diyos at gumanap ng tungkulin na ipinagagawa ng Diyos. Kaya nga kung tayo ay hindi nasusunod sa ating Panginoon at di sumusunod sa Panginoon after na ginawa natin siyang, Panginoon at tagapagligtas, so nakakalungkot isipin na, ah, hindi ka nga nagpapatuloy sa buhay na nais ng Diyos para sa'yo. So mahalaga na alam din natin na tayo ba ay Kristiyano pa o mananampalataya pa hanggang ngayon? Tayo ba ay patuloy na namumuhay ayon sa, pagkatawag ng Diyos sa atin? Kaya nga mga kapatid, ang isang requirements ng isang papasok dito, bukod doon sa naging malinis ka, so ibig sabihin tayo ay nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay na iniingatan ng kordero. So ang tanong sa atin, paano ba magpatala doon sa aklat ng buhay? At sino ba yung nagtatala ng ating mga pangalan doon sa kanyang aklat? So malamang ang Panginoon ang nagtatala niyan at hindi po tayo, hindi mga tao. Kasi siya lamang yung nakakaalam ng lahat ng ginagawa natin. Kaya nga, ang compliment po natin bilang mga manggagawa ng Panginoon, may nakakita man o wala na kapwa natin mananampalataya. Lagi naming iniisip na merong Diyos na nakakaalam ng ginagawa natin, nakakaalam ng laman ng puso natin. Kaya nga, yung nagtatala doon sa kanyang aklat, malamang siya rin kasi alam niya kung sino yung faithful sa kanya, alam din niya kung sino yung totoong nananalig sa kanya. So, mahalaga na alam natin. So, katulad nung sa unang nangyari sa Day of Pentecost, yung unang pangangaral ng mga alagad, ang sabi doon sa verse 47 ng chapter 2, sabi rito, nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. So, ibig sabihin, ang Panginoon ang nagdadagdag doon sa mga taong maliligtas. Ang taong maliligtas ay ito yung makakapasok sa banal na lungsod
At kapag papasok ka sa banal na lungsod, naka-registered ka pala, nakatala ka sa aklat ng buhay at ang Panginoon ang nagdaragdag. So, maliwanag na hindi pastor o hindi tayo o hindi kung sino man ang nagtatala ng ating pangalan sa aklat ng buhay considering na tayo ay may kaligtasan. Walang iba kundi ang ating Panginoon pala. Ngayon ang tanong, paano malalaman na idinagdag ka ng ating Panginoon? So, tandaan natin ang unang naging Kristiyano sa Jerusalem, ano ba yung nangyari sa kanila at ano ba yung kanilang ginagawa after na sila ay maligtas. So, nakikita natin na from the beginning ng message ng Panginoon, ano muna yung nangyari para matatag yung mga merong kaligtasan. Kasi nung panahon na yon, ito yung panahon nagsimula ipangaral ang kaligtasan sa sangkatauhan. So, pamula sa mga apostol, ang pangyayari kung bakit maraming idinadagdag ang Diyos sa kanila. So, ibig sabihin, ang unang nagkaroon ng kaligtasan, ito yung mga taong ginamit ng Panginoon. Sumunod sa Panginoon nung siya'y kasama pa nila. At ito yung walang iba kundi yung mga apostol niya, yung 12 at saka yung mga taong sumusunod din sa ating Panginoon. At ito nga yung istorya ng unang pagdadagdag ng Diyos sa kanila. So, yung 3,000 na nabautismuhan ng araw na yon ay idinagdag sa kanila. Kaya pag-aaralan natin ang history ng church. Paano ba ako maging miyembro ng church? Nag-uumpisa yan sa pakikinig. So, nung nag-preach ang mga apostol, maraming nakinig sa kanila. Kaya nga ang pananampalataya natin ay bunga ng pakikinig. At ang magpipreach sa atin, ito yung mga taong ginamit ng Diyos na may palatandaan na tinatakan sila ng banal na espiritu. So ito yung mga um, para bang nilukuban sila ng espiritu, na-empower sila ng espiritu. Kasi after na bumaba sa kanilang espiritu, sila ay nakapangaral na at naikwento na nila yung ng buong kaya, ng buong katalinuhan, yung nangyayari tungkol sa ating Panginoon upang ang mga tao ay manalig sa ating Panginoon. At yun yung unang nakita natin. Dapat may mga ngaral na alagad ng Panginoon sa iyo na ang ipinapangaral walang iba kundi yung kamangha-manghang gawa ng Diyos. Ito yung pagliligtas ng ating Panginoon. Pangalawa, ang response ng mga nakikinig, nagtanong sila. Malamang nanalig na sila sa mga ating Panginoon dahil sa pamahayag ng ating mga apostol. At nung sila ay nakarinig, nagtanong sila, mga kapatid, ano yung dapat namin gawin? Sabi ni Pedro doon, pagsisihan niyo taligdan ang inyong mga kasalanan. Pabautismo kayo sa pangalan ni Jesus upang kayo patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. So nakikita natin ang proseso, nakita natin at naikwento na natin yan doon sa ibang mga previous message natin, previous episode natin. Nasabi na natin na napag-aralan natin yung paano ba nadadagdag sa kanila. Kaya nga dito, may nangyari ngayon. So para itala tayo, kailangan natin makinig, kailangan natin manampalataya, kailangan natin pahayag na si Jesus ay ating Panginoon, at kailangan nating magpabautismo. So yung after ng baptism, so natanggap na natin yung kapatawaran sa ating kasalanan. So maliwanag yung sinabi ni Peter, after ng baptism ang kapatawaran ng kasalanan. At pinagkalooban din sila ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay tatak ng Diyos sa mga taong nabautismuhan, mga taong nanalig, sa mga taong nagsisi, mga taong nagpahayag. So, kabilang na sila doon sa mga taong nagkaroon ng kaligtasan. Kaya nga sa pagpapatuloy ng kanilang gawain, sabi sa versa 42, yung mga 3,000 na yon, ang sabi, nanatili sila sa turo ng mga apostol. Ito nga yung nagdi-disciple. Araw-araw nag-aaral sila. At higit sa lahat, nagsasama-sama bilang magkakapatid. So, may fellowship. So, nagpipira-piraso ng tinapay. So, andito yung communion natin. At nananalangin. So, nagpe-pray sila. At nag-ano rin sila ng charity.
dito sa verse 45 sabi pinagbili nila ito at ang pinagbilhan ay, pinamahagi sa lahat ng, nangangailangan ayon sa bawat sa araw-araw silang nagtitipon sa templo, nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan at nagsasalo-salong masaya ang kanilang kabuuan. So, ito yung klase ng pamumuhay after naging Kristiyano kaya nga sa verse 47, ang isang katangian ng idinagdag ng Panginoon sa kanila, nagpupuri sila sa Diyos. At habang ika'y nagpupuri, ang mga tao natutuwa sa'yo. Sabi nga rito, nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. So mga kapatid, 'pag gusto pala nating magpatala sa aklat ng buhay, kailangan mangyari sa'yo yung katulad ng nangyari sa 3,000. Kailangan mong makinig, kailangan mo ng palataya, kailangan magsisi, kailangan mong magpahayag, kailangan mong pambautismo, kailangan mong nag-aaral ng salita ng Diyos at patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos. Patuloy tayong nagpipre-parasyon ng tinapay bilang pag-alala sa Panginoon. Patuloy tayo nagpe-fellowship, nagsasama-sama, nagsasalo-salo, tumutulong at higit sa lahat nagpupuri sa Diyos. So ito pala yung ginawa nung Juan. Kaya nga sabi rito, sa binasa natin Revelation 21, ang sabi, ang makakapasok lamang doon, ang sabi, verse 27, yung lamang ang mga pangalan na susulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng kordero ang makapapasok sa lungsod. So, yung nakatala sa aklat ng buhay, ito yung mga dumaan sa proseso ng Panginoon para matanggap nila ang kaligtasan. Kaya nga doon sa chapter 22 ng Revelation pa rin, verse 14, ang sabi rito, mapapalad ang naglilinis ng kanilang kasuotan sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod at kumain ng bungang kahoy na nagbibigay ng buhay. So, mapalad daw yung naglilinis ng kanilang mga kasuotan. Kailan ba natin nilinis yung ating kasuotan, yung ating pagkatao, kailan ba na yan nalinis? Kaya nga tayo mga kapatid, sa tulong ng maikling video na ito, tinuturo natin yung kailangan ng mga tao ayon sa nasusulat na dapat nilang ginagawa para sila ay makapasok doon sa banal na lungsod. Ang alam kasi natin kapag namatay tayo, diretso na tayo sa langit, parang gano'n. So, hindi po lisensya ang kamatayan, pagpasok sa langit. Kasi kabilang din ang isang proseso ng Diyos para makapasok ka sa bagong langit, bagong lupa, ay yung hindi ka na nabubuhay ayon sa dugo at laman. So, makikita rin natin 'yan sa susunod na pag-aaral na talagang mamamatay tayo muna. Pero ang pagpasok sa langit ay sabay-sabay. Ito'y sa pagdating ng Panginoon, yung mga nangamatay, merong ibang kalalagayan sila at hindi yan diretso sa langit. Kaya 'pag humarap sa Panginoon, sa Diyos yung isang namatay, para magsulit, meron niyang destination agad. Pupunta muna yan sa paraiso o kung sila ay maging mananampalataya habang hinihintay natin ang pagbabalik ng Panginoon. At kung ikaw naman ay parurusahan, do'n ka naman sa Tartarus na lugar ng paghihirap habang hinihintay mo ang final judgment ng ating Panginoon. Pero ang sabi, mapalad yung mga taong, naglilinis ng kanilang kasuotan. So, ibig sabihin merong merong effort din yung mga tao dapat na, ah, naghahangad din sila sana na sila naghahanap din ng paraan para malinis nila ang kanilang kasuotan. So, ang paraan na ito ay maghanap po tayo ng mga ngaral ng ating Panginoon para maituro tayo direktiba, maituro sa atin directly yung ano ba yung sinasabi ng Panginoon sa atin para tayo ay makapasok sa langit o para maitala ang pangalan natin sa aklat ng buhay na iniingatan ng kordero. So, merong paglilinis muna dito sa ibabaw ng lupa habang ikaw ay nabubuhay at puwede ka lamang malinis kung ikaw ay buhay pa. At kapag namatay tayo na hindi nalinis, so ito na yung end ng story natin at hindi na tayo, o wala ka ng pag-asa na malinis pa
kung ikaw ay inabutan ng kamatayan na hindi nalilinis sa iyong kasalanan. Kasi kailangan din ng iyong response, kailangan din ng Diyos ang iyong, pagtugon sa paglilinis na ginagawa ng Panginoon sa atin. So mga kapatid, dito muna tayo. Hopefully na nakita natin na ang langit ay isang lugar kung saan ang makapapasok doon ay yung mga nilinis lang ng dugo ng ating Panginoon. So hanggang sa muli at, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Pag-aralan po muna uli natin yung mga susunod pa, yung sinasabi ng banal na kasulatan, papaano tayo makarating doon sa langit. So mahalaga magpatala po tayo sa aklat ng buhay, ganapin po natin yung mga part natin bilang mga tao na gustong maligtas. So ang Diyos gusto niyang maligtas po tayong lahat at gumawa siya ng paraan kung papaano maliligtas. Ang sa atin lang ay, sampalatayanan na natin ito o, maging aware po tayo kung paano ito nare-receive. Sige po, hanggang sa muling pagkikita-kita natin. God bless po sa inyong lahat.